Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. どんなに何々でも。どんなに何々でも。Level N3. Hi, ang next pong grammar po natin ay donna ni nani-nani demo. Donna ni nani-nani demo. Hi. Ngayon dito, linagyan po ng denshu shite mo. So, donna ni denshu shite mo. Kahit gaano pang ang kanyang pag-practice po. Ano po? So, ang conjugation niya is donna ni verb demo. Ikura adjective kutemo or ikura na adjective noun demo. Ang paggamit niya po, pwede pong donna ni or ikura. It's either donna ni, ikura po. Ano po? Hay, paano po to sa Tagalog? Marami po siyang, depende po sa sentence na inyong gagamitin, magbabago po ang translation nito sa Tagalog. Maaari po siyang maging kahit gaano pa, verb. Tapos, ang susunod po sa kanya pong sentence is, walang epekto sa resulta. Ano po? Or, pwede na rin pong gamitin na, gaano man, noun, ang kasunod niya dapat ay, walang epekto sa resulta. Kumbaga, hindi magbabago yung kahit na ano pang gawin na bagay, or noun, verb, and noun, walang magbabago sa resulta. Ano po? So, at iba pa, linagyan ko pong at iba pa kasi depende nga po sa sentence na gagamitin, magbabago po ang translation nito sa Tagalog. Basta, tandaan nyo lang po na may meaning po siya na kahit ano pang gawin ay hindi magbabago ang resulta. Sa ganyan pong phrase po siya ginagamit po. Andon na ni ay nagpapakita ng laki o tindi ng isang kondisyon. Ano po? Kaya, yung basic pong translation ko is kahit gaano pa or gaano man. Hi. So, punta po tayo sa sample phrases po natin. Hi. Jadai-san, onegai shimasu. Yes. Parang napaus kayo. Hi. Alam niyo na po kung ano pong gagawin po natin po, So, start na po ako. Gita wo narai hajimemashita. どんなに練習しても全然上手くならない。ギターを習い始めました。どんなに練習しても全然上手くならない。Ang clue po, yung どんなに練習しても ay magiging kahit gaano pa ang practice ko. Apa. Hay. Ano po pagkakaintindi niyo po? Kakasimula ko palang matutong maggitara. Pero kahit gaano ko pa pinapractice, hindi po ako gumagaling. Oh, perfect! Hi, so this. Kaya, yung translation na ginawa ko po ay, nagsimula po akong mag-aral ng gitara. Gita wo narai hajimemashita. Ano po? Gitara is gita. Narai is mag-aral. Hajimemashita, nagsimula. So, nagsimula po akong mag-aral ng gitara. Hi. Kanina na-explain ko na po yung donna ni ren system mo. So, magiging kahit gaano pa ang practice ko, zenzen, hinding-hindi. Ano po? Hinding-hindi. Hinding-hindi. Umaku naranay. Umaku ay magaling po. Ano po? Kaya pag ginawa po siyang negative form ng naranay, magiging gumagaling. Hinding-hindi ako gumagaling. Kasi yung zen-zen po, po siya dito sa umaku naranay. Ibig po, umaku naranay, po siya negative form po siya. Kaya yung zen-zen niya dito is hinding-hindi. Ano po? Hindi. Apa. Hi, pag yung nandito po is positive form, positive din ang magiging meaning ng zen-zen. Apa. Ano po? Hi, kapag full na pong translation, magiging nagsimula po akong mag-aral ng gitara. Apa. Kahit gaano pa ang practice ko, hinding-hindi ako gumagaling. Yung po yung meaning po ng
sentence na ito. Ano po? Hai, じゃあ次行きましょう。はい。私はいくらお酒を飲んでも顔色が変わらない。私はいくらお酒を飲んでも顔色が変わらない。Ang ikura o sake o nonde mo ay magiging kahit gaano pa karami ang ininom na alak. Ano po? Opo. Hay, onegai shimasu. Ano pong pagkakaintindi niyo po? Kahit gaano pa karami ang ininom ko na alak, hindi magbabago ang kulay ng aking mukha. Hindi po natin gagamitin ng hindi kasi walang dyan. Di ba? One more po. Okay, one more. Kahit gaano pa karami ang iniinom kong alak, hindi magbabago ang kulay ng aking mukha. Perfect. Apo. Explain ko po kung bakit pa naging ganun po. Ano? So, bale, ang Tagalog ko po ito nasa baba. Ano po? Watashi wa? So, ibig sabihin, nagkakwenta siya about sa sarili niya. Hay. Siya yung nagsasalita mismo yung subject po. Ano? So, ikura o sake o nonde mo. Sa Tagalog, na-explain ko na po. Kahit gaano pa karami ang ininom ko na alak. Ko, kasi siya nga ang subject po dito. Hay. Kao means muka. Pag sinulat pong iro, ang iro, ibig po sabihin po ng iro is kulay. So, pag sinabi pong kao iro, kulay ng muka. Ang meaning po niya. Ano? Kawaranay. Pag sinabi pong kawaru, pag positive form, kawaru, is magbabago. Ngayon, negative form siya, kaya naging nai, kawaranay. Ibig po sabihin niya, hindi magbabago. Hay, hindi nagbabago. So, magiging ang Tagalog nitong sentence na ito ay, hindi nagbabago ang kulay ng mukha ko. Opo. Kahit gaano pa karami ang ininom ko na alak. Baliktad po pala yung pagka-explain ko po. Hindi, tama. Alam niyo po, di ba po, lagi ko pong ina-explain, ang pag-translate po, lalo na po sa Tagalog, pwede po silang ipagbaliktad. Opo nga po. Hay, kaya tama rin po yung pagkakatranslate nyo. Gumagaling na po kayo sa pag-translate, ha? Nung una, medyo nahihirapan kayo. Pero ngayon, ang bilis na... Saya po kasi ako eh. Kaya pala, so maganda po kasi natututo rin po tayo magtagalog po, ano. Isekinicho po ang tawag po doon. Isang bagay yung pinag-aaralan nyo, dalawa na yung natututunan nyo. Isekinicho po. Isekinicho po, galing naman. Isekinicho. Hay. So, ano na po yun, medyo malalim na po yun na na salita. Nahagila po. Pero ano po siya, madalas po siyang gamitin ng mga Japanese din. Hay, isekinicho. Ano po? Hay, diba? Hanggang dyan na lang po yung meron pa tayong isang example dito. So, isa pa po, Joday-san. Basahin ko po Watashi wa どんなに暑くても、寝るときはクーラーを消して寝ます。私はどんなに暑くても、寝るときはクーラーを消して寝ます。Hay, yung どんなに暑くても, sa Tagalog, kahit gaano pa kainit. Ano po? Opo. So, go! Kahit gaano pa kainit, ang panahon yata, ang panahon ba niya, kahit gaano pa kainit, pag matulog na ako, pinapatay ko na po ang aircon. Hay, so yung imi desu. Hay, isa-isahin po natin. Watashi wa. Ibig po sabihin, ang subject doon, yung nagsalita nito or nagsulat nito. So, yung subject niya, ako o kaya ko, ang magiging subject po. Don't na ni atsukute mo. Na-explain ko na po siya kahit gaano pa kainit. So, neru toki wa, kapag matutulog, toki kapag, neru, tulog. Kapag matutulog, kura o, yung kura, pag sinabi pong kura, air condition po siya na na malamig po kura o, keshite nemasu. Keshite is patay. Hindi po yung tigok na patay. Pag patay po, yung switch po, po, nemasu.
So, ibig pong sabihin, pinapatay niya pag matutulog na siya. Ano po? Opo. Hi, so, ang translation niya po sa Tagalog ito, kahit gaano pa kainit, pinapatay ko po. Naging po siya kasi mas formal, polite, polite way po siyang magsalita. Po, ang aircon kapag matutulog ako. Hi, kahit gaano pa kainit, pinapatay ko po ang aircon kapag matutulog ako. Yan po yung naging Tagalog niya. Opo. Maraming salamat po, Juday. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.